Mayroon na naman tayo mga kanyusik na pag-uusapan ng mga may init na issue at mga balita. Meron na naman tayong topic of the day na bibigyan po natin ng opinion ngayong Friday morning. Pero syempre bago po tayo dumako sa mga may init na balita ay dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, lumapit po sa Diyos sa mga masasamang espiritu para magreklamo. Sinabi nila, "Bakit po ang mabubuting espiritu ay nakatira sa magagandang bahay, samantalang kami ay hindi?" Sumagot ang Diyos, "Ginawa kong pantay-pantay ang lahat. Ngunit ang inyong mga gawa ang naging dahilan kung bakit kayo naging masama." Gusto ng Diyos na maipakita na makatarungan siya sa lahat, kaya tinawag niya kahit ang mga mabubuting espiritu. Sinabi ng Diyos, "Simula ngayon, kayo ay magtatayo ng sarili ninyong tahanan." Nagtanong ang mga espiritu kung saan sila kukuha ng mga bricks o bato na gagamitin sa pagtatayo ng bahay. Sumagot ang Diyos, "Tuwing may taong magsisinungaling, may lilitaw na isang bricks. At tuwing magsasabi sila ng totoo, may lilitaw din na bricks." Kinailangan pumili ng mga espiritu kung aling bricks ang kanilang gagamitin. Ang mga bricks ba na magmumula sa pagsisinungaling ng mga tao o ang mga bricks na manggagaling sa pagsasabi ng totoo ng mga tao? Nag-isip ang masasamang espiritu. Dahil madalas nagsisinungaling ang mga tao, mas maraming bricks ang lilitaw at mas mabilis naming matatayo ang aming tahanan. Bago pa makasagot ang mabubuting espiritu, pinili na ng masasamang espiritu ang mga sinungaling na tao. At gaya ng inaasahan, mabilis na nakapagtayo ang masasamang espiritu ng isang marangyang kastilyo. Habang ang mabubuting espiritu ay abala pa sa kanilang pundasyon. Ngunit di nagtagal, unti-unting nawawala ang mga bricks ng kastilyo ng masasamang espiritu hanggang sa ito ay tuluyang gumuho. Lumapit po sila sa Diyos at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sumagot ang Diyos, "Anumang bagay na itinayo sa kasinungalingan ay maaaring magmukhang maganda at marangya sa simula. Ngunit mawawala ang ganda nito kapag lumitaw na ang katotohanan." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Walang naidudulot na maganda ang kasinungalingan. Maaaring sa umpisa, parang nakakatulong ito para makalusot o kaya ay maiwasan ang problema, pero sa bandang huli mas malaki ang kapalit. Nasisira po ang tiwala, relasyon at pati ang sarili nating dangal. Ang katotohanan, kahit minsan ay masakit o mahirap sabihin, ito pa rin po yung magpapalaya sa atin. Dahil kapag namuhay po tayo sa katotohanan, wala po tayong kailangang itago o katakutan. Ang pagiging tapat ay hindi lang po tungkol sa pagsasabi ng totoo sa iba, kundi pati na rin po sa pagiging totoo sa ating sarili, sa ating mga prinsipyo, paniniwala at sa paraan ng ating pamumuhay. Kapag totoo tayo, hindi po natin kailangang magsinungaling para mapanatili ang magandang imahe, dahil ang ating pagkatao po mismo ang magsisilbing patotoo sa kabutihan po natin. Tulad ng sa kwento mga kanyusik, ang mga mabubuting espiritu ay piniling magtayo ng tahanan gamit ang mga bricks mula po sa mga taong matapat. Kahit mabagal yung proseso,
Sa huli, ang bahay nila ang nanatiling matatag at hindi gumuho. Ganon din po sa buhay mga kanyusik, no? Maaaring mas mahirap, mas matagal, at minsan ay mas masakit piliin ang katotohanan. Pero ito po ang nagbubunga ng tiwala, respeto at tunay na kapayapaan ng isip. Kaya mga kanyusik, mas piliin po nating maging totoo sa salita at sa gawa dahil ang pundasyon po ng katotohanan ay hindi kailanman magigiba. Sabi nga po sa Proverbs chapter 12 verse 19, "Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Friday.